Still have the floor. And for the record, Mr. President, Sa loob ng Senado, hindi inaasahan ng marami na isang simpleng interruption lang ang magiging dahilan ng mainit na tensyon sa pagitan ni Robin Padilla at Kiko Pangilinan. Pero iyon mismo ang nangyari at ngayon usap-usapan sa social media ang tinaguriang no handshake moment sa plenary hall. Habang nagsasalita si Senador Kiko Pangilinan, biglang sumingit sa usapan si Robin Padilla. Doon na nagsimulang uminit ang eksena. Sa harap ng buong sesyon, diretsahang sinabi ni Kiko ang linyang, "I still have the floor." Isang linya na normal lang sa parliamentary procedure, pero para sa ilan, masyado raw matigas ang dating. Hindi naman itinago ni Robin ang kanyang naramdaman. Kitang-kita ang pagkainis niya habang kinukuwestiyon kung tama bang pagsabihan o sigawan ang kapwa senador sa gitna ng sesyon. Pero ang totoong naging laman ng balita ay hindi lang ang sagutan kundi ang nangyari pagkatapos. Matapos ang sesyon, lumapit si Kiko para makipagkamay bilang simbolo sana ng pag-aayos. Pero sa halip na tanggapin ito, malamig na tinalikuran ni Robin ang senador. Walang handshake, walang ngiti. At doon lalo nagkaroon ng kanya-kanyang opinyon ang publiko. May mga nagsasabing tama lang si Robin. Para sa kanila, mahalaga pa rin ang respeto kahit nasa gitna ng debate. Hindi raw dahilan ang rules para magsalita ng tila nakikipag-away. Kilala si Robin bilang prangka, totoo sa emosyon. Kaya para sa supporters niya, ipinakita lang niya na hindi siya plastic. Pero may kabilang panig din. Ayon naman sa iba, bahagi talaga ng Senate rules ang pagprotekta sa floor. Kapag ikaw ang may oras magsalita, ikaw dapat ang masunod. Para sa kanila, hindi personal ang sinabi ni Kiko, kundi simpleng pagpapatupad lang ng proseso. At bilang mga senador, inaasahan na dapat kaya nilang ihiwalay ang emosyon sa trabaho. Dito ngayon pumapasok ang mas malaking tanong, ano ba talaga ang mas mahalaga sa loob ng Senado, personal na respeto o mahigpit na pagsunod sa rules? Kasi kung tutuusin, parehong may punto ang dalawa. Naiintindihan ng marami kung bakit nasaktan si Robin, pero naiintindihan din ng iba kung bakit kailangang ipaglaban ni Kiko ang parliamentary rules. Ang problema, kapag masyadong umiinit ang personal na tensyon, natatabunan ang totoong usapin na dapat pinag-uusapan para sa bayan. At sa panahon ngayon, mabilis nang husgahan ng publiko ang bawat kilos ng mga politiko. Isang sigaw lang, isang talikod lang, pwede nang maging viral at pagmulan ng debate online. Sa huli, ang tanong ng netizens ngayon, sino ba talaga ang tama? Si Robin na humihingi ng respeto o si Kiko na ipinagtatanggol ang proseso sa Senado?